Dinispalko ko ang 50 milyon mula sa account ng kumpanya, 72 oras bago sumiklab ang apocalypse. Noong mga oras na yun, 3 salita lang ang sinabi ng dati kong kaklase mula Amerika sa telepono, takbo na. Sa huling video na ipinadala niya, sa isang kalye sa Manhattan, may isang lalaking nakasot na kinakagat ang leeg ng isang dumaraan. Tinitigan ko ang mga numero sa financial system ng kumpanya ng 3 buong minuto. Kumikindat ang cursor sa confirm transfer button. Kung nagbibiro lang siya, tapos na ang buhay ko. Pero kung totoo, tapos na ang buhay ng lahat. Alas 2:47 ng madaling araw. Sa buong office building, tanging ilaw na lang sa opisina ko ang nakabukas. Tumama ang asol na ilaw mula sa screen ng computer sa mukha ko. Ramdam ko ang pagtuyo at pananakit ng mga mata ko. Matagal nang lumamig ang kape sa mesa. Puno na ng upos ng sigarilyo ang ashtray. Umuhuni ang aircon. Sa labas ng bintana, maliwanag pa rin ang mga ilaw ng syudad. Paminsan-minsan, may sirena ng ambulansya na maririnig sa gabi. Mukhang normal ang lahat, masyadong normal. Ako si Li Wei, 32 taong gulang. 8 taon na akong nagtatrabaho sa finance department ng state-owned company na to. Wala pang kalahating taon mula nang ma-promote ako bilang finance supervisor. Ngayong gabi, dapat ay nag-aasikaso ako ng isang transfer para sa project payment. Nagmamadali na ang contractor. Pumirma na ang boss para i-rush ang proseso. 50 milyon. Sakto lang. Sapat na para makabili ng bahay sa pinakamagandang lugar sa syudad na to. Oh, sapat na para mabuhay ang isang tao ng matagal sa gitna ng katapusan ng mundo. Alas 1:54 ng madaling araw. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang international call ang lumabas sa screen. Zhang Xiao. Tiningnan ko ang caller ID. Sa mga oras na to, dapat nasa opisina siya sa New York. Roommate kami noong college. Pagka-graduate, pumunta siya sa Wall Street sa Amerika. Ako naman, pumasok sa isang state-owned company. Isang dekada na kaming hindi nagkikita. Kasasagot ko pa lang ng tawag, maingay na agad ang background sa kabilang linya, mga sigaw, takbuhan, at tunog ng mga nababasag. Li Wei, naririnig mo ba ko? Oo, naririnig kita. Anong nangyayari dyan? Maghanda ka na, ihanda mo ang lahat, pagkain, tubig, mga armas, lahat ng may isip mo, ihanda mo. Ano bang pinagsasabi mo? Nangangagat sila, totoong nangangagat sila ng tao. Parang sa mga pelikula, tumakas ka na. Napasigaw si Zhang Xiao, tapos biglang naputol ang tawag. Agad akong tumawag pabalik, cannot be reached, ang sabi. Makalipas ang 10 minuto, may nag-pop up na video message sa WeChat. 10 segundo lang ang video. Sobrang tagtag ng kuha, nakatutok ang camera sa direksyon ng Times Square. Kitang-kita ang mga sikat na electronic screen. Magulo ang mga kalye, nagtatakbuhan ang mga tao sa iba't ibang direksyon. Isang lalaking nakasot ang dumagan sa babaeng nasa harapan niya, at sinimulang kagatin ang leeg nito. Tumalsik ang dugo sa lente ng camera, tapos biglang nag-itim ang screen. Pinanood ko ang video ng 5 beses. Sa unang panonood, gulat. Sa pangalawa, sinuri ko kung totoo o hindi. Sa pangatlo, kinumpirma ko ang oras. 1:14 ng hapon, Eastern Time. Katumbas ng alas 2:14 ng madaling araw dito.